kapatid nating Manobo. And this Wednesday po, gagawin nating extra magical at extra fun ang umaga. Lalo na ngayon, simula na ng ating 12 Days of Christmas. Wait, Disneyland! Tama kasi December 30. Okay, konting-konti na lang po talaga. Ay, Pasko na. At happy birthday sa aking panganay. Happy birthday, Kali! 20 na siya. Oh my God. Oh my God. Okay. At dahil Pasko na para sa ilan po nating mga kapatid, isa sa mga nakagawian na ang panonood ng mga Christmas shows at pumasyal kung saan-saan. Mama Maui, Yes. may Christmas itinerary ka na ba? Yes, Bukod sa Mama atin. Dips. Oo, bukod sa everyday tayo magkakasama. Meron na rin ako, syempre, Mama Dips, at ang aking mga babies. Pero plan ko ring mas enjoy pa ang season sa pagbabalik ng taunan na inaabangan na Disney on Ice. Mahilig sa Disney ang babies ko rin may pa. Asan sila, nga? ganun, Asan nga diba? si Jess Disney kasi? on Oh, ano, nagplano na? May plano na for Christmas. Si Jess. Meron ba? Jester! Jess! Asan si Jester? Calling Gusto? Jester! Okay. Ihatid ko na sana eh. Kaso, mukhang gusto ng special entrance na. Ang Prince Charming ang entrance. Sinigurado ko lang na Sinigurado ko lang na okay. Okay ang ating guest. Okay, Okay. Nakarating naman. Nakarating sa newsroom. Nakarating, oo. Oh, very Ang good. Disney on Ice. Yes. Oy! Wow, yeah. Oy, special! Everybody loves Disney on Ice, diba? right. Alam niyo ba na last December, binisita na tayo ng ilang cast ng show kasama si Mickey, and as promised, para extra magical today, no? Muli siyang magbabalik Ngayon, dito. dahil in-escort siya dito ni Jess at hindi siya nawala dun sa Shaw Boulevard. Yan! Yan! At syempre with added excitement, especially ngayon na pinagdiriwang natin ang ika-100 taon ng Disney. Para sa mga nanonood sa ating kids and Disney babies, ang ilan pang cast ng Disney on Ice nandito po ngayon. Tawagin na natin. Let's call in to the studio Mr. Jamie Hathaway and Nelson Sanchez. Jamie Nelson! Good morning, kapatid! Oh! So this is Aladdin. I'm Mary Poppins. Yes, and we want to officially say welcome to the Philippines. Thank you. It's our first time here. Actually. When did you guys arrive? Kamusta po? I A love week it. ago. A week ago. How is it so far? So nice, so beautiful. What's your most favorite part of being here? The beach. Where did you go? I went to Boracay. Nice, Cebu, El Nido, more. It was so fun. I've actually been told to go to El Nido, so fingers crossed I'll get to go. Maybe How after. about Yeah. you? What's your favorite part about the Philippines so far? You. This is so cheesy, but the Mall of Asia so far has been amazing. It's so nice, so big. I agree. It is huge. Great shopping. That's only the second biggest mall in Manila. The first Is it one really? is Yeah. It's the first one. No, I thought it was SM Mega Mall. SM North. Recently, SM after North. the Okay, so expansion. that's not the biggest So I was one. right. There you Wow, go. so it's like a third. That's fine. It's Well, fine. I'm sure you're gonna have time after you're done with all the shows. Make sure you visit the beaches also, like Oh, she for did. sure. Yeah. So this is the first time you're here in the country, but you have been performing with Disney on Ice for many years, and I'm excited for you to see just how Filipino kids just love I've heard they're Disney. incredible here. What else have you heard? But the audience is the loudest that we get on Disney on Ice. I might cry a little bit, but I'm really excited. So how do you, I mean, I've been to many because we all have kids, we bring them yearly, and we really get into it. It's such an interactive experience. Is that the way you want the show to be like for us audience, the audience? I personally hope that they take away all the joy and love that we also feel when we're out there on the ice. It's such an honor to get to perform with such an amazing company and no less perform for such an amazing audience and country. Cannot wait. I mean, Go ahead. I mean, I'm sure for artists like yourselves, it's not just about being able to tour the entire world, but it's really more seeing how much joy you affect on these kids and kids at heart as well. That's right. That's right. When I was 10, I watched my first Disney on Ice show, and I remember being super excited, like fangirling over all the princesses and all the prince. And now that I get to see the audience in a different perspective, it's my favorite part of touring. I'm sure. Yeah, How it's big of a beautiful. pressure is that for you to be performing a Disney character, a well-loved character like that? Honestly, I wouldn't say it's a negative pressure at all. Pressure is such a privilege, especially when you get to go out there and you see what 2 hours of Disney on Ice does for a family. It removes them from whatever they're going through, and it We get to just be role models. it's amazing. escape. I have gotten off the ice many times, and he can confirm this. I just get over and I'm like, that was amazing. I'm gonna cry. Every show. Can we expect a flying carpet?
Jasmine will be flying. Yeah. There's a lot of her on the show. I mean, because you do this day in, day out, sometimes twice in a day. How does it not get old? How do you keep it fresh? And It's the audience, it's the people, the city. Yeah. And it's also, we are traveling with our family. So if we need someone to support us, we have that. I've had him since 2019. Oh, wow. Nelson was one of my first peers on the show. And when I was brand new, learning the ropes, he helped Make me you out. cry. I know. That's so Along, sweet. along with all of our friends and family, we also would like to take a moment to introduce There the you go. stars of our show, Mickey Mouse and Minnie Mouse. Okay, I'm about to drink. We got you. Oh, they're just getting There they are. We're trying to find the hidden Mickey. Focus finish the show. You'll be here next time. High five. That's okay. I get that every day. Hey, Minnie. Oh, this is amazing. How are you loving Manila so far? Okay, careful. Yeah. There, you can come. There you go. Get right over there. Looks like they're ready to Give them a dance. big wave. I'm sure ang daming mga bata ngayon Natutuwa. Yes. A lot of kids right now watching on television are all They're losing it. Yeah, and also, this is the TV screen, this is They're like so close. Even the little kid in me is so happy because I'm also a fan of Minnie and Mickey. I feel like a kid again. Para tayong bata dito. Wala tayo nag-i-enjoy. And they're even cuter in person. Yes. Minnie, I like your yellow shoes. Ooh. Yeah. I think Can we're you the dance same in size. size? Yeah. That's amazing. I have a question for you guys. Do you have a favorite kid interaction or anything? They have to go. I think Oh. they have to go. Okay. Okay, just okay. because they're very busy. Yes. Yes. busy Bye. people. Goodbye, Minnie. Goodbye, Minnie. Catch them on the show, guys. Again, Minnie and Mickey. We're gonna talk to Jamie and Nelson more. Is that okay? All right. See you guys. Bye. How cute. So in I love love. how Minnie's Cute like as this. puppy. She's like, she's literally like this. So what are we looking forward to for the performance in Manila? Are you doing a little bit different in any of the performances? Oh yes. Yeah? One of the most extraordinary parts of this show, not only is it on the ice, but if you look up into the sky, you will see so much amazing acrobatics, so much magic going on above you. Something is kind of a surprise and let it go. Also, what we mentioned earlier, you might see Jasmine fly potentially. Maybe it's Potentially. She'll be fine. Yeah. It's also one of our most interactive shows, so we How so? we actually will involve the audience Yeah. in multiple segments of the show. Oh, that's nice. Bring that's them amazing. into the audience, kind of like a ride with the Incredibles. Oh wow. So every now and then you'll get a little taste of that, and then on top of that, we have the audience come and join almost like a carnival part of the show with Toy Story. We're gonna be throwing some mega meteor balls into That's so how fun. It's a little It's more surprising. exciting. How for sure. fun. Okay. Look Please, at all of please. the look at all of the characters they'll get to meet. And this is rare because usually you have one theme, but now you got all the different I characters. see Snow White and Cinderella. Cinderella's there. Cinderella is my bias. Okay, I need you guys to invite everybody, please. Imbitahan natin sila. If you go to smtickets.com and Go ahead, go ahead. No, smtickets.com, we will be performing December 22nd through January 7th. Wow. And we will be performing at the SM Mall of Asia Arena. Okay. Come join us for the holidays. Christmas, New magic. Year's. And I love the energy. Thank you guys for coming to Thank you this for show. having It's us. been amazing. Jamie and Nelson. Awesome. Thank Thank you very much, Thank you, guys. And cast members of Disney on Ice, thank you very much, guys. Salamat po. Oh, thank you. Salamat. Salamat din. At sa ating mga kapatid, gawin na ho nating magical ang ating Miyerkules. Simulan na yan sa pagsalubong natin sa Araw ng May Ngiti at Pag-asa. Ako po si Jess de los Santos. Gaya po ng Disney, share the magic na rin mga kapatid. Stay positive and think happy thoughts lang. Ako po si Dimples Romana. Yes, of course. At alam nyo, yung magic na yan, dagdagan na rin ng mas marami pang inspirasyon at motivation. Push lang tayo this midweek. Ako po, si Mari David. At para naman sa pangmalakasang push na yan, di ba?
Mag-stretch na mga kapatid. At samahan of course ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre muna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Thank you, guys. Thank you very much, guys. Thank you. Okay, so again, madami na tayong ibinigay sa ating mga kapatid. Pa-surpresa with Mickey and Minnie. Pero marami pa tayong surpresa sa kanila, di ba? That's right. Ano pa? Ano pang Marami pa hinanda mo yan. dyan? Sasabi ko sa inyo, yan. marami pa tayong inanda sa agahan. Di ba, Justin? Tama ka dyan, Chester. O, ito, okay. Magandang pangregalo to. Let's celebrate Pinoy Pride product sa mga tsinelas na gawa sa Abaka. Ang negosyong yan, ibibida namin sa Kitang-Kita. At sa mga nabisi sa mga ganap nito mga nakaraang araw at wala pa rin Christmas decor, hindi pa huli ang lahat para mas i-feel ang Christmas vibe sa mga table Christmas tree at makukulay na wreaths. Ang patok na regalo idea na yan, abangan. Abangan! At para naman sa mga kapatid natin na nagdadialysis, ano-ano ba ang mga ligtas na pagkain para masuportahan na rin ang kalusugan? Diet para sa mga dialysis patient, sasabi ni Doc. Nako, ito naman po, usapang kuko tayo. Ano, may makaka-relate dyan, Ano-ano nga ba ang mga reklamo at kaso sa mga manikuristang nag-murder ng mga kuko? Okay, kuko ang mini-murder, ha? yan. Nako, Ng mga kuko, Manny and Pedi nightmare tayo sa legal bato. At ito naman sa mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga, kampo ni Pastor Apollo Kibuloy bumuelta sa mga lumabas na testimonya ng ilang dating miyembro ng kanilang simbahan kontra sa kanya. At sa ibang balita, tourist arrival sa Pilipinas pumalo na sa mahigit 5 milyon. Nakabawi na. Oo, at sa showbiz naman, ilang kalsada sa Kamanava isasara sa December 16 para sa gaganaping MMFF Parade of Stars. Exciting yan! At syempre, para naman po mas happy. Ito din Yes! ang ating mga ngiti. Ihanda ng mga camera. Malay mo, ikaw ang manalo sa Kagumoka Ako Selfie Contest. Ito na po. Simple lang ang mga mechanics. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At pabonggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-private message lamang po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Mas pangmalakas ang selfie, mas wagi ang mapipili po naming selfie king, selfie queen of the day at mga selfie kids. Sa pagtatapos ng show, magwawagi po ng 500 pesos worth of love! Kaya naman sa Gumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Kampo ni Pastor Apollo Kibuloy bumelta sa mga akusasyon na pang-aabuso sa ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. SMNI host Lorraine Badoy at Ka Eric Celis pinalaya na matapos makulong ng 1 linggo sa kamera. Grupong Piston, tinabla ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maraming operator na ang handa sa PUV modernization at consolidation. 2 palapag na Ancestral House sa Quezon City nasunog. Mastermind sa pamamaril sa isang ginang at live-in partner nito sa loob ng bus sa Nueva Ecija. Sarili raw anak ng biktima ayon sa naarestong gunman. At sa sports, Meralco Bolts nakasungkit na ulit ng titulo sa PBA 3x3. At JK Labajo, sino nga bang inspirasyon para sa kanyang smash hit na Ere? Isinapubliko na ni Senator Risa Ontiveros ang video testimony ng mga dating miyembro na inaabuso umano sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Buwelta naman ang kampo ng pastor, magkaharap-harap na lang sila sa korte. Nasa prone ng balitang yan si Mean Los Baños. Ano muna itong
Samut-saring akusasyon ang ipinupukol ngayon sa sinasabing appointed son of God at founder ng Kingdom of Jesus Christ sa si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang press conference, ipinresenta ni Senator Risa Ontiveros ang video testimony ng dalawa umanong dating miyembro ng naturang religious group. Una, si Arlene Stone. Isa siyang miyembro ng pastoral group o yung parang alalay at kuminsay tagapaligo pa raw ng pastor. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. Pinaniwala rin daw siya na bilang pananampalataya, kailangan niyang maglako ng mga puto at kutsinta o di kaya man limos na kalaunay humantong sa panloloko ng mga tao. Meron silang kota na kapag hindi naabot ay may kaakibat na parusa. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. Pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association. Maging ang isa pang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, si Alias Jackson, nakaranas din daw ng kalupitan kapag hindi naaabot ang quota. Dapat katalaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga icing, maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Doon po pinapalo sa amin. Meron din daw mga pastoral na nakatoka umano sa sexual na gawain para kay Kibuloy. Nakatanggap naman daw ng patunay ang opisina ni Senator Ontiveros sa nagsasabing ang mga pang-aabusong gaya nito nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya sa pamamagitan ng resolusyong inihain niya, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children kung saan haharap pa daw ang ilan sa mga nagrereklamo laban kay Apollo Kibuloy. Batid ni Ontiveros na marami sa mga biktima ang natatakot lalo't sinasabing may kapit sa gobyerno si Pastor Kibuloy. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi na mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Nakatakdang sumulat si Ontiveros sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng lookout bulletin order para maharang sa pag-alis ng bansa ang pastor. Hinihintay naman na raw ng DOJ ang formal request ng senadora. Sa ngayon may mga nakabinbin sa kanilang apela laban kay Kibuloy, isang libel at isang rape at qualified trafficking. Bumuelta naman kay Ontiveros ang abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio. Isaan niyang panlilin lang ang ginagawa ng senadora. Halata rin daw na ginigipit si Kibuloy at ang SMNI. Dagdag pa ni Topacio, sa korte dapat magharap at hindi sa Senado. Bakit dinala mo sa teritoryo mo? Magulang ka. Dalhin mo sa hukuman, dyan namin sasagutin. Kung saan ang technical rules of evidence are applicable, kung saan may due process, kung saan may right na magsalita ang counsel. Bakit sa Senado? May binabalak ang masama. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinalaya na mula sa detention center ng Kamara ang dalawang SMNI host na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celis kagabi. Isang linggong ikinulong ang dalawa matapos ma-cite in contempt sa hearing ng prangkisa ng SMNI. Dahil yan sa pagsisinungaling umano at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Ayon naman kay House Committee on Legislative Franchises Chair Gus Tambunting, pinalaya nila ang dalawa for humanitarian reasons. Iniimbestigahan na rin daw ang pangalang ibinigay umano ni Celis na siyang source tungkol sa umunay 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Celis, wala siyang pangalan na ibinigay. Congressman Tambunting said na may source siya, sa sinabi ko, story niya yon. Wala po kayo binigay na pangalan. I am standing by the Soto law. I will not reveal my source. Wala raw katotohanan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na 70% na ng mga operator ang handa para sa consolidation na bahagi ng PUV modernization. Giit pa ng piston, tuloy na tuloy ang kanilang tigil pasada bukas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa ayaw sa gusto ng mga driver at operator ng public utility vehicles, nakataga na sa bato ang December 31 deadline para sa consolidation o yung pagsali nila sa mga kooperatiba para kalaunan ay makabili ng modernized jeep. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi sa kanyang Facebook post, 70% na ng operators ang handang magpa-consolidate o nakapag-consolidate na. Hindi raw hahayaan ng gobyerno na ma-delay ng minorya ang programa.
Ang pagsunod aniya sa timeline ay pagtitiyak na magbebenepisyo ang karamihan sa mga tsuper at operator sa modernized public transport system. Ang pahayag na yan ng Pangulo, tinabla ng grupong Piston. Marin natin kinukundina yung pahayag ni BBM at alam natin hindi ito masyadong pinag-aralan din ng Presidente. Ayon sa Piston, kabaliktaran ang datos. Mas marami raw driver at operator ang hindi sasali sa kooperatiba. Halos sa 70% pa rin ang hindi nagko-comply sa kanilang programa. Kaya pag tinanggal mo yung malaking bilang ng ating public transport, sana muli niyang pag-aralan yung kanyang naging decision na sinasabi nga niya na wala ng extension. Kung walang makakapigil sa deadline ng consolidation, wala rin daw makakapigil sa malawakang transport strike ng Piston sa Huwebes at Biyernes. Maging ang grupong Manibela naniniwalang mali ang mga datos na ipinarating kay Pangulong Marcos, kaya dapat daw ipagpatuloy ang laban para sa kanilang prangkisa. Pero ang Pasang Mazda naman, walang nakikitang masama sa final deadline ng consolidation. So far, wala pa kaming problema sapagkat ito naman consolidation na hindi naman antimano mag-modernize yan. Si Senador Grace Poe naman na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services, sinabing bigo ang Department of Transportation sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program, partikular sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong driver mula ng ilunsad dito. Pero sa kabila niyan, ang DOTR pa raw ang may ganang magpatupad ng mga istriktong deadline. Sila nga raw mismo hindi nakakasunod sa kanilang target. Wala pang pahayag ang DOTR. Nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5. Titiyakin daw ng mga manufacturer na pasok pa rin sa price guide ang presyohan ng Noche Buena items sa mga pamilihan. Sabi ng Department of Trade and Industry, nangako ang mga manufacturer na mismong sila na raw ang magmamonitor ng presyohan sa mga pamilihan. Kasunod yan ang mga naiulat na Noche Buena items na binebenta ng mas mahal kesa sa price guide. Ilan sa mga produktong nakitang lumagpas sa price guide ay ang queso de bola, fruit cocktail, ham, mayonnaise at all-purpose cream. Nalampasan ng Department of Tourism ang target nitong bilang ng mga turista sa bansa ngayong taon. As of December 12, mahigit 5 milyon na ang international visitor arrivals sa Pilipinas. Mas marami yan sa 4.8 million visitors na target ng Tourism Department para sa buong taon. Sa bilang na yan, 1.3 million ay galing South Korea. Naniniwala naman ang DOT na magtutuloy-tuloy ang dagsa ng turista hanggang sa katapusan ng 2023. Nasunog ang isang ancestral house sa Quezon City kagabi. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nabulabog ang mga residente sa barangay Paligsahan sa Quezon City kagabi dahil sa nasunog na 2 palapag na ancestral house. Ang mga bumbero agad nagdatingan para apulahin ang apoy. Hindi bababa sa 20 fire truck ang rumesponde sa lugar. Ayon sa isa sa mga kapitbahay, nakaamoy na sila ng usok na sinundan ng sigawan mula sa labas. Bumaba ako, nung pagbaba ko, naamoy ko na rin yung sunog. Tapos narinig ko yung kapitbahay namin na sumisigaw na sila, na sunog-sunog. Ligtas namang nakalabas sa lumang bahay ang 4 na nakatira rito. Pati ang mga alaga nilang aso na ilikas din. Ayon sa BFP, nagsimula raw sa unang palapag ng bahay ang sunog. Mabilis raw kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang mga materyales nito. Di umano, meron pong kwarto na may altar at nakita po ng isa sa mga nasa loob na meron pong usok. Gawa po yan sa kahoy po eh. Alam nyo naman po, pag ang kahoy po is flammable po yan. So kaya po yung klase po ng apoy at usok na nakikita nyo ay ganun na lang po siya naglalagablab. Pasado alas 12 ng madaling araw nang ideklara itong fire out. Patuloy pang inaalam ng BFP ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ilalim ng tulay, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Maynila. Hinala ng mga otoridad, ilang araw nang patay ang lalaki. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Palutang-lutang sa tubig nang matagpuan ang bangkay ng lalaking yan sa ilalim ng Delpan Bridge sa Maynila. Mag-alas 9 ng umaga kahapon nang mapadaan ang isang tanod sa lugar. Mula sa malayo, nakita niya na nakatobang lalaking biktima sa tumpok ng mga water lily. Tansya ng mga pulis, nasa 30 hanggang 40 anyos ang lalaki. Tingin pa nila, 3 hanggang 5 araw nang nakababad sa tubig ang lalaki.
was already also in a decomposing stage na po, bloated na po yung katawan and yung face niya. Gamit ang lubid, unti-unting inahon ng bangkay mula sa tubig. Posible raw na nalunod lang ang biktima. Based on initial physical examination po, there was no sign of stabbing, gunshot wound or stab wounds or any other violence physical injuries. Isa sa ilalim sa autopsy ang katawan ng lalaki para matukoy ang totoong ikinamatay niya. Hindi raw siya residente ng lugar at hindi patukoy ang pagkakakilanlan bukod sa tattoo niya sa kanang braso. Para sa mga posibleng kaanak ng biktima, makipag-ugnayan lang daw sa Baseco Police Station o dumiretso sa Manila Police District. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Maynila pa rin, perwisyo ang inaabot ng mga residente at motorista dahil sa biglang pagbaha sa bahagi ng Legarda Street. Ang dahilan ng baha, ang tumagas na tubo ng Maynilad. Nagbabalik si Dave Abuel. Walang ulan pero binaha ang bahagi ng Legarda Street sa Maynila ngayong umaga. Tumagas kasi ang isang tubo ng Maynilad. Kaya ang lugar nagmistulang sapa. At dahil malapit sa ilog ang kalsada, takot ng mga residente baka lalo pang lumala ang baha. Yung area po namin na nasasakupan na nasa tabi po ng ilog. Kasi po doon po dumidiretso yung ibang tubig na tumatagas po. Tumataas po ang ilog eh. Naabisuhan naman po namin kagad sila na pag tumaas po ang tubig, mag-evacuate po kagad. Ang ilan nga sa mga nakatira sa lugar, kumuha ng timba at sumalok na sa tubig. Ayon sa kapitan ng barangay, madaling araw pa lang inireport na nila ang tagas. Mga bandang 3:30 naman po, nakatawag na po kagad kami sa Maynilad. Pero 3 oras ang lumipas, malakas pa rin ang tagas ng tubig. Dahil sa pipe leak, isinara ang isang bahagi ng Legarda Street. Naperwisyo tuloy ang mga papasok ng trabaho at eskwela. Ang ibang nagmamadali, nagtanggal na lang ng sapatos at medyas bago lumusong sa baha. Kinakabahan nga, baka abutin kami papunta na doon. Uminit naman ang ulo ng mga motorista dahil sa matinding traffic na dulot ng baha. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Maynilad na kasalukuyang inaayos ang tumagas na tubo. Wala nang baha sa lugar pero sarado pa rin ang bahagi ng Legarda Street para magbigay daan sa repairs. Humingi ng paumanhin ang Maynilad sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang lalaki matapos matrap sa nasunog na bodega sa Giginto, Bulacan. Ligtas na raw sana ang biktima pero bumalik pa ng gusali dahil sa naiwan niyang gamit. Nasa Frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Nabalot na makapal na usok ang bahagi ng Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Matapos sumiklab ang sunog sa isang warehouse alas 12:30 ng hating gabi. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na plastic. Ayon sa isang stay-in na empleyado sa warehouse, nagising siya sa malakas na pagsabog. Dahil po sa machine po na sumabog, pagising ko pagising nila. Paglabas ko po, may apoy na po eh. Yung makina, nagdala ko ng first indicer, wala na, dinamagapan ko. Agad namang lumikas ang mga empleyado, pero ang isa sa kinilalang si Francis Urbano, binilikan pa ang kanyang mga gamit at natrap sa loob. Pag sumabog, umakyat doon ng mga kasamahan ko, nakinatok siya. Bumaba siya eh, bumalik, bali, kumuha ng mga gamit. Wala nang buhay si Francis na matagpuan kinaumagahan. Tumagal ng halos 3 oras bago idineklarang under control ang sunog. Inaalam pa ang sanhi at kung magkano ang napinsala sa sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nakuha na sa wakas ng Meralco Bolts ang mailap na PBA 3x3 title. Pinagharian nila ang Leg 1 ng Season 3, third conference ng Liga. Tinalo ng Bolts ang guest team na MCFA Solver 15-13 para sa kanilang unang titulo sa loob ng 1 taon. Bago ito, huling nagkampiyon ng Bolts noong Leg 3 ng Season 2 First Conference. Bukod sa tropeo, nanalo rin ang Bolts ng 100,000 piso. Bago nakapasok sa finals, pinatumba muna ng Bolts ang Barangay Ginebra at Pure Foods. Sa quarters naman, nalaglag ang defending champion TNT Triple Giga kontra Cavitex Braves. Pasok na sa finals ang Choco Mucho Flying Titans matapos ilaglag ang Signal HD Spikers sa Game 3 ng PBL All-Filipino Conference Semis.
Iginapang ng Choco Mucho ang 4-set win para sa kanilang kauna-unahang finals appearance sa PBL. Bago ito, hanggang 4th place lang ang pinakamataas na naabot ng Titans. Sunod din ang makakalaban ang sister team na Creamline Pool Smashers. Gaganapin ang finals sa bukas sa December 14 sa Mall of Asia. Sino nga ba naman ang hindi pa nakakarinig sa hit song ni Juan Carlos Navarro na Ere? Pero alam niyo ba kung sino ang kanyang inspirasyon para sa kantang ito? Sabi ni JK, hindi naman niya ito itinago at obvious ang ex niyang si beauty queen Maureen Robowitz ang kanyang inspirasyon para sa kantang ito. Talagang ang tumatak sa singer ang naging relasyon at hiwalayan nila ni Maureen. Bumenta naman sa fans ang mapanakit na tono ng kanta. Lalo't ito ang kauna-unahang Filipino song na pumasok sa Spotify Global Charts. Isasara naman po ang ilang kalsada sa Kamanava dahil sa MMFF Parade of Stars na gaganapin po sa Sabado. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi, sarado ang C4 Road, Samson Road at MacArthur Highway. May alternate route naman po ang naipapatupad ang MMDA para dito. Mula Malabon hanggang Navotas, pwedeng dumaan sa Governor A. Pascual Street at MH Del Pilar Street. Para naman sa mga motoristang pupunta ng monumento, maaaring dumaan ng Governor I. Santiago Road, MH Del Pilar at Samson Road. Pwede rin pong dumaan ng NLEX northbound at southbound. Mas i-feel pa natin ang Pasko sa nalalapit na Grand Finals ng Tinig ng Pasko Choral Competition ng TV5. Naku, kantahan na. Makikikanta at makikisaya po sa finale sa December 16 na gaganapin sa Gateway Mall 2 Activity Center. Sa QC po, 5 p.m. Libre po ang entrance. Kaya tara na mga kapatid, manood tayo. Panoorin po ang showdown ng ating top 8 finalists na magpapabonggahan ng boses para sa grand prize na 450,000 pesos. Grabe naman pala. Pwede bang sumama na ako dyan? Sa mga manonood po, may chance kayong manalo ng mga papremyo, freebies sa games at raffle sa mismong event. See you there, mga kapatid. 450,000? Ang laki, Daming no? shopping nun. Pero nagtaka ako, saan napunta yung 450? May butali. May 50, oo. Napupunta kay Maui. Gabi! Alam niyo kung bakit? Bakit? Nandun ako magjo-judge ako sa Uy, ating ang Pasko laki Rap nun. Competition. Oh, wow. Kita-kita po tayo doon mga kapatid sa Saturday na yan. Hindi, bawal na pumunta sa'yo yung 50. Yeah. Alam niyo na, pag medyo napalibre ako ng kape dito, alam niyo na kung saan galing. Good luck sa mga sasali dyan. At eto naman, sa Legal Bato, tatalakayin ni Atty. Buko ang mga reklamo sa mga pasaway na manikurista. May kilala kayong ganon? Meron naman. Experience, not naman kakilala. Pero maganda yan, maraming Makaka-relate. makaka-relate yan sa tanong na yan. At ito naman sa kitang-kita, Pinoy Pride na produkto ba kamo? Ibibida namin mamaya ang world-class abakachinelas ng isang negosyo. Yun naman. Ganda. Ganda. At sasabi ni Doc, striktong diet para sa mga nagdadialysis. Idedetalya sa atin ni Doc Dex Makalintal. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa inyong fave morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Dumarami ang mga Pilipinong nagpapadialysis. Pero alam nyo bang may angkop ding diet para sure na hindi lalala ang inyong kondisyon? Ito ang sabi ni Doc. Hindi biro ang pagpapadialysis, kaya naman ang mga pasyente dapat maging masunurin sa mga doktor. May kinalaman po dito ang tanong ng ating kapatid na si Sandy Seno. Ano raw ba ang best diet for dialysis patients? Bago natin sagutin yan, ang dialysis ay para sa mga taong mayroong mahihina o hindi na gumagana ng kidneys. Hindi na kasi nasasala mula sa dugo, toxins, waste products at sobrang likido. Maaari itong dahil sa pagkakasira nga ng bato, dulot naman ng mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, lupus at iba pa. Tatlong bagay
bagay po ang binabantayan natin at binabawasan sa mga nagdadialysis. Ito yung sodium, potassium at phosphorus. Ang sodium na makikita natin mula sa mga pagkain na mayroong asin tulad ng junk foods, french fries, noodles at processed foods. Nagbibigay din ng stress sa ating mga kidney sa mga pagkain mayayaman sa protina gaya ng karne ng baboy, baka, manok, isda, itlog at mga dairy products. May plant protein din po ang beans, grains at nuts kaya dapat ay computed ang dami nito sa inyong mga diet. Nakakapagpahina din po ng ating mga katawan ang sobrang phosphorus na makikita naman natin sa maraming seafoods, lentils at itlog, lalo na yung pula nito. Ilan naman po sa mga pagkaing matataas sa potassium ay ang saging, papaya at ilang uri ng dairy products, pati ng isda tulad ng salmon. Madalas naman po na hindi maganang kumain ang mga sumasailalim sa dialysis kaya hindi sapat ang calories sa katawan na makalaga para sa pagkakaroon ng enerhiya. Para dito, inirekomenda po natin ang paggamit ng olive oil, canola at sunflower oil. Limitado po ang pagkonsumo ng likido sa mga pasyenteng nagdadialysis. Para makaiwas sa liquid overload hanggat maaari, hinay-hinay po sa pag-inom ng tubig. Iwasan din ang pagkonsumo ng alak, soft drinks at iba pang matatamis. Alam ko marami pa kayong nais i-komento at itanong, i-ask Doc Tex nyo na yan. Comment or mag-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Iba talaga kapag kidney ang tinamaan, no? Daming bawal, Mami. Madaming bawal. At saka pag nandyan na yan, yung dialysis, yun yata yung pinakamabigat at pinakamahirap i-sustain at i-maintain kasi 3 times a week kuminsan. At saka hindi siya mura. Oo. Kaya ang daming nakakapila sa mga dialysis center din. Oo, totoo yan. Kaya hanggat maaari, let's try to live a healthier lifestyle. Pero nakakabigla din yung iba sinasabi ni Doc, protein, ang daming source na bawal. Protein, Pati potassium. prutas, may prutas na bawal, no? At saka yung tubig. Doon na lang ako sa payo ni Justin. Everything in moderation, sabi mo lagi. Including moderation. Including moderation. Pero sa kaso na to, wala. Yung iba talagang bawasan ng talaga. At kailangan bilangin talaga. Tama. Okay, sige. Eto na. On a lighter note, eto na po. Kasi parang inisip ko nga, ang hirap Ang bigat siguro kasi. talaga. Pero ito, pag-aanin naman natin ang mga loob natin dahil mas lumarami na po ang nagpapadala sa atin ng mga selfie. Eto sila. Ay, mga bagets. Wow! Mga nakapost din sila. Cute. Na-inspire kay Mickey. Christmas wrap. Ay, Oy, Mickey Mouse. kasama pa ako sa selfie na Ang yun. daming bata. Yes. Bakasyon na ba yung iba? Pwede. Or baka mamayang hapon Hapon pa. pa ang klase. Pero alam mo, marami ding may sakit ngayon. Baka kaya nasa bahay din. So, ingat-ingat po. Mga kapatid, send lang po ng send ng kanilang mga selfies para sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Ipadala lamang po yan sa aming Facebook page with location na rin para manalo po ng 500 pesos worth of loan. Yeah. Oh, ito na si Justin. Ayan. Pero ikaw talaga to. Ikaw Back to you, talaga. Justin. Back to you, Justin. Mamaya, sa Legal ba to? Paglilinis ng kuko na uwi sa reklamo. Uy. Nako. At ito naman, matibay at stylish na world class pa. Of course, yan ang bibina nating mga tsinelas na gawang abaka sa kitang-kita. At mamaya, bibida din natin ang magagandang Christmas tree na hindi lang pang display, pang regalo na rin para sa mga gusto pang maghabol for Christmas. Ako yan. Huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning gasado. At Good morning, kapatid! Kapag nalalapit ang party at mga reunion, ngayon na ngayon, di ba? Usong-uso ang pagpapalinis ng mga kuko sa kamay at paa. Pero sigurado ako ang ilan sa inyo na susugatan ang kuko. Nako. Yan at iba pang mga reklamo sa manikurista. Tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal ba to? Pakikot-kot na lang yung ingron ko kasi malalim na. Hoy, Rona, tignan mong ginawa mo sa kuko ko. Namamaga, hindi ako makalakad. Hoy, reklamo kita. Attorney, pwede ba ako ireklamo ng customer ko sa pamamaga ng kuko niya? Legal ba to? Legal po yan. Pwedeng makasuhan ang manikurista at ang nail salon kung saan napinsala o naperwisyo ang isang customer. Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, ang sinumang tao na naging pabaya o negligent ay mananagot sa naidulot niyang pinsala o damages dahil sa kanyang kapabayaan. Ayon sa Article 2180 ng Civil Code,
kasamang mananagot ang employer o ang may-ari ng establishment tulad ng nail salon dahil sa kapabayaan ng kanyang manikurista o empleyado. Attorney, sinubukan kong magpalinis ng kuko sa paa sa isang budget-friendly na salon. Yung na-assign sa akin, ang daming kuda habang nililinisan ako. Nang magbabayad na ako sa kahera, narinig kong sinabi niya sa mga katrabaho niya na wala pa akong tip. Sa sobrang inis ko, binungangaan ko siya. Pinagtanggol naman ng manager niya. Nag-ieskandalo raw ako, kaya ipapapulis nila ako. Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi ka maaaring makasuhan ng dahil lamang sa iyong pagtatanggol sa iyong sarili. Hanggat wala kang naidudulot na pinsala sa salon o sa kanilang mga tauhan, wala kang pananagutan. Ang ipagtanggol mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng salita lamang, kahit pasigaw o mataas ang boses, ay hindi labag sa batas. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Parang relate tayo lahat dyan, ano? Lahat na nagpapamani-pedi. Ito iniisip ko, kasi di ba yung iba, nagdadala ng sarili nilang mga, yung muebles para hindi ka nga ma-infect. Kasi kung iniisip mo, ginagamit ng marami yung iba. Pero, ang problema naman daw, baka hindi gamay yung manikurista mo doon sa dala mo. Parang gusto nila gamitin nila yung sarili nilang, anong tawag doon? Yan, nipper, yun, ganun, para sa pusher, para sanay sila. So, hindi ko alam kung kayo nasan doon, pero yung sa akin, kilala ko kasi yung gumagawa nung aking nails at trusted na, siguro yun yung maigi. Yes. Kayo? Dapat may suki ka na talaga. Pero hindi ako masyado makarelate. Nagpapagawa ako sa kamay, pero pag sa paa kasi, kadalasan ako yun. Bakit nga? Sa Ba't kotse. ikaw? Kasi yung nanay ko, siya gumagawa sa akin dati. Natuto ako kasi si mama, pag ginaganon niya yung paa ko, namamurder niya. Hindi ko naman pwedeng ihabla yung nanay ko, di ba? So, natuto ka na mag-isa. So, sabi ko, imbis na yung nanay ko yung gagawa, dahil nagigigil siya, tatanggalin niya. Ako na lang, so natuto ako. Pero, we used to own a nail salon in Quezon City, ate. And that's why I know it is a liability na talagang pwede mong ihabla. So far sa amin naman, walang nangyaring ganun. Pero again, napaka-importante po na kilala nyo yung gumagawa sa inyo. Or kung bago man, ay kilala nyo. Kasi di mo rin masabi, dapat nasa-sanitize yan eh. Kasi paano pag may paa yan eh? Paano may pinanggalingan, may germs yun, or yung infection yun, nailipat sa'yo, mahirap talaga. Actually, meron talaga mga lugar or mga salons that really sinasanitize po nila yung mga gamit nila. So in fairness to them, di ba? Pero yun nga, dun sa isang binanggit ni Attorney Buko na bilang may-ari din, pag may nagawa yung employer mo, sagutin mo yun, tama? Correct. So dapat din yung mga employers natin dyan, ay yung mga employers nga natin dyan, maging maingat po sa pag-hire ng mga tao at i-make sure nyo merong SOP na wag nilang ipilit. Kunwari lang, tanggalin yung ingrown, ayaw naman ng customer, wag nyo pong ipilit. At saka proper training. Proper training yun. Meron ngayon napansin mo, pag ginagawa kanila, after kanilang gawin, pinipicturean nila. kailangan Kasi yun. pruweba yun na nung umalis ka natapos, happy ka. Okay ka. Good quality rin. Ganun yun. Kaya, kasi may experience din ako, ito binagit ko kanina, sa ibang bansa naman sa Amerika, file ng file, kaso chika siya ng chika, chika ng chika, pagtingin niya, dumutugo na po yung dito ko. Promise, medyo nahimatay ako ng bongga doon kasi nga, ang daming dugo eh. Takot din niya, diba? So parang, parang lesson yun na wag din mag-focus po sa ginagawa nating tao, diba? Para makikita mo kung may mali ba or what, diba? Alright, maraming salamat, Attorney Buko. For the blessings those trials bring, deep inside I can see your face. It is there I belong. Magandang araw! Samahan niyong muli ang buong tropa ng Dimery Foundation sa ating pag-iikot upang magbigay ng saya, ng pag-asa sa ating mga minamahal na senior citizen dito sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa, Palawan. Hindi lamang kasi kailangan ng mga senior ng pagkain, ng gamot, kailangan din nila ng taong magpapaalala sa kanila that despite of their age, they are still loved and we still value them. Ang tumatak sa isip ko, yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Kahit anong mangyari, dapat tinanggap na natin siya, manatili sa Kanya. Minsan po yung struggle natin sa buhay, ginagamit ng Diyos
para lumapit tayo sa Kanya. Pagpapala po pala yung mga pagsubok na yun. Sa ganito pong community service, batid ang pagod pero hindi namin naramdaman yung joy na makapag-serve kami sa community. Oplan, hatid pag-ibig. Kahit malayo man sila, abot pa rin sila. Walang imposible sa Panginoon, may pag-asa. Thank you, Dimery Foundation. Thank you very much. Thanks, God. Regalong world class. Ako, ilalaban po namin dyan ang mga proudly Pinoy made chinelas. May magaganda ng design, matibay pa dahil gawa sa abaka. Abangan natin yan sa Kitang-Kita. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paborito. Kasalo sa umaga ang Good Morning Kapatid! Good morning, kapatid! O, may tanong ako sa inyong dalawa. Pagdating sa tsinelas, ano ang hinahanap ninyo? Pagdating sa tsinelas, ang hinahanap ko yung marunong mag-commit. Yung hindi bibitaw! Ayan! Hindi bibitaw! Hindi bibitaw. Ikaw, Ganun. Sa tsinelas, no? Gusto ko na pang matagalan siya, di ba? So, tsinelas pa talaga yung sinasabi mo? That will stand the test of time. Eh, baka hindi para sa tsinelas yan, Sa tsinelas at sa tsinelas personal din. na buhay. Tsinelas din. Okay naman, baka pa tsinelas talaga tayo. Okay, ito, Justin and Mama Dims, wala kayo sa tsinelas na nandito sa harapan natin. No. Simple lang kung tingnan, di ba? Pero pang world class. Gaya na lang nito mga ibibida natin sa Kitang-Kita. Matibay at flexible. Madalas gamitin ang abaka sa mga furniture at bags. Pero dito sa Marikina, bida ang abaka sa mga sapatos ni Cedric Zaragoza. Sinimulan niya ito ilang buwan bago ang pandemya. Ever since po, talagang yung puso ko po talaga nasa business. Hindi po ako nag-work. Gusto ko po talaga business. Parang akin po kasi, ang sarili ko pong opinion, gusto ko po yung pera ang nagtatrabaho para sa akin. Ayoko po nung nagtatrabaho dahil sa pera. Nagsimula ang lahat sa simpleng pangarap ni Cedric, ang mabilhan ng aircon ang mga magulang. Kaya't iba't ibang racket ang kanyang pinasok. Nagtinda po ng pagkain, ng damit, naging salon owner, ang dami ko pong racket na pinasok, naging makeup artist din po. Wala akong ibang hinangad kundi mabigyan ng magandang buhay yung nanay at tatay ko. And then yung mga kapatid ko rin, syempre matulungan sila. Ayon pa kay Cedric, malaki ang naging papel ng tatay niya sa kanyang negosyo. Nakakita po ako dito sa gawaan namin ng maliit na abaka na sobrang maliit lang po na dinesign ni Papa sa tsinelas. Nagandahan po talaga ako dun sa abaka. Sabi ko kay Papa, bakit pa na hindi natin gawin tong bentahe para sa magsimula tayo ng tsinelas na abaka. And then, nung natapos po siya ni Papa, sabi ko kay Papa, ang ganda ng tsinelas na abaka. Ang ganda pala niya pag pure abaka. Pero nahirapang rin makaabante ang negosyo ni Cedric noong nagsisimula pa lang siya. 6 months na ang benta po namin, isa lang, dalawa, every month. Sobrang hirap po nun kasi pandemic din po, tapos lahat ng tao nagtitipid. Pero ang mga bagay na ito, hindi naging dahilan para sukuan ni Cedric ang negosyo. Mas dinoble pa niya ang pagsisikap hanggang unti-unting pumatok ang kanyang mga abaka footwear sa social media. Ultimo mga sikat na PBA players humanga sa produkto niya. At hindi lang yan, umabot na rin ang mga creation ni Cedric sa labas ng bansa, gaya ng Canada, Dubai, Singapore, Italy, Germany at Amerika. O diba, pang world class ang datingan. At ang dating raketero na namuhunan ng 20,000 pesos, kumikita na ngayon ng 6 digits kada buwan. Kitang-kita, di ba? May mahihiling pa kaya si Cedric. Lagi ako naglalambing sa Diyos na, Lord, sana dumating na
pagbigyan mo ako na magkaroon ng footwear, ng stall sa mall, tapos sasabihin po, pupunta kami doon, makikita ni mama, ni papa na anak ko may-ari niyan, ganyan. Yung magiging proud sila sa akin, ganyan. Ano naman kaya ang payo ni Cedric sa mga nais pasukin ang pagnenegosyo? Malaking bagay po when it comes to business na malaki po yung kaalaman mo sa negosyo mo. Kasi ikaw magiging utak niyan eventually. Ikaw ang papatakbo niyan, ikaw ang papalago dyan. In short, ikaw ang 100% in charge dyan. Dahil dyan, lahat tayo magkakaroon ng isang pares Merry Christmas na talaga. Diba? Bigay sa atin yan ni Cedric at para mas merry, makakasama na rin natin ang live si Cedric Zadragoza. Alam mo na mangha kami sa kwento mo, Cedric. Maraming salamat. Cedric, alam mo, ang aliwa-aliwalas mo, ganyan sa negosyo, pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, di ba? Ilan na kayong mga gumagawa ng sapatos mo? Ano po kami, bali kasama po ako tsaka si Papa, bali 10 na po kami sa gawaan. Kasi meron po kami maliit na gawaan ng sapatos sa Marikina. Bakit Abaka yung naisipan ninyo? Kasi automatic, pag Marikina, leather goods talaga. Totoo. So bakit naisipan nyo, no? Sige, lagyan natin ng Abaka. Kasi gusto ko po, yung i-offer po sa masa, sa mga tao po is unique. Na pag tinignan po nila, parang, ay, kami lang po may ganyan. Gusto ko po makilala yung product at yung brand na Cedric Zaragoza as unique po talaga. Oo, pero so, ikaw ba tinitignan mo rin na kapag pinalaki mo yung negosyo mo, hindi na lang basta Abaka, pwede ka rin mag-ibang materyales din? Opo, actually, ma'am, ano po, meron din, gumagamit din po kami ng legit na crocodile skin at saka legit na snake skin po. Pero sila po, hindi po sila endangered. Yung mga binibreed po na ano. From what size to what size ang available sa'yo? From, ano po ma'am, 5 to 50. Gumagawa rin po kasi kami ng mga, ano yun, ng mga size ng mga PBA players. Size 15. Size 6. Opo, sobrang laki. Pasadya ba yun? Pasadya, opo. Pasadya na. Gusto ko lang balikan yung kwento kanina ni Cedric. Nagsimula ka na halos isa lang ang order mo sa isang buwan? Opo. Kamusta yung experience na yun? Anong mga nangyayari that time? Ano po, sobrang parang, pag nagsisimula po kasi yung business, ganun po talaga. Talagang parang medyo frustrating po. Pero talagang, wag nyo lang po talagang susukuan yung business. Talagang laban lang po talaga siya. Kasi naniniwala po ako na, na ibibigay po talaga ni Lord yung para sa'yo. Kailan yan, Cedric? Yung first months niyo? Yung first month po, bali January po ng 2021. Nag-pandemic kasi. 2 years ago. Wow. 2 years ago yan So a siya. few months before the pandemic, kaya din mahina talaga yung benta. Hindi kasi priority ang sapatos. At saka ang galing ni tatay, 45 years siyang sapatero. Opo. Pero ang galing what? 2 to 3 years, may almost 300,000 followers na sila on Instagram. Nice. Diba? Sa Instagram pa lang Wait, yan, ha? magkano siya? Kunwari, ito, parang yung sikat na design, di ba, nung Yes, ayan. Ano ba ito, magkano to? Ano po siya, ma'am? 1,950 pesos. 1,950. Ito, cute din Mga to. espadrille, ang ganda, Ayan, no? 2,500 po siya. Tingnan mo. diba? Ganda kasi. Tsaka maganda yung ilalim niya. At yung sinasabi mo kaninang trivia pagdating sa Abaka. Matibay at pwede siya pang beach kasi hindi siya nadadamage ng salt water. Doon talaga ako sa Jester. Ito po. Ayan ma'am, 2,500 po. Gawa po siya sa genuine leather and genuine Abaka. Wow! Alam mo, gusto ko to lalo na yung mga taong mahilig sa kulambu sa paa kasi may siya, maaligas-gas. Yes. Diba? Sabi ko nga sa kanila, ang ganda kasi naalala ko yung childhood ko dahil gumagamit kami ng alpombra. Opo, diba? Yung napakasarap niyan sa paa. Pero sa totoo, ako, more than anything, nakaka-proud ka, Cedric, kasi involve yung pamilya mo. Yes. Diba? Kasama sila sa pag-unlad mo. Tsaka gusto mong magkaroon sa mall kasi gusto mo pagpasok nila, makikita nila yon. Okay. Balang araw. At saka po, ang nakakatuwa po sa business ko, sa small business ko, kasi ini-export na po siya. Yun naman. Diba? Worldwide. Pangarap mo kanina, mabigyan na ng aircon ng mga magulang na tupad na yon. Opo, natupad naman po sa ngayon ako. Ano ang next na 15 na pangarap? lang aircon nila sa bahay. Ano next na pangarap para sa pamilya? Ayun po, kasi pangarap po talaga yung yung makapagpatayo ng butik sa mall, tapos pupunta sila mama, sila papa. Tapos sasabihin po nila na anak ko yung may-ari niya. Na alam mo, nararamdaman ko hindi malayong mangyari yan kasi mukhang napakasipag mo talaga. Sana nga po. At good quality. Can you just say, unang napansin din, Dims, ang ganda rin ng branding mo. Super. Diba? It's straightforward kasi ako medyo maano ako sa branding, 'di ba?
Napaka-straightforward niya. Ayan ang pangalan niya, diretsong-diretso. At sa bawat negosyo, lagi po ninyong iisipin, sa dami kasi ng nagne-negosyo ngayon, minsan mas simple, mas may dating. Yes. Galing Tingnan mo doon, oh. Cedric. Diba? Ang galing, Cedric. Sinong nakaisip ng branding mo na to? Ako po. Kasi gusto ko po yung pangalan ko po, balang araw po, makilala bilang ako. Parang Ilang taon ka na ba? 28 po. Ay, Parang Bata, di ba? Saka ito yung Cedric, buti ginanahan kang magnegosyo agad. Kasi sabi mo nga, hindi ka na naging empleyado. Opo. Sumaba ka kaagad sa pagnenegosyo. Saan nanggaling yung lakas ng loob mo? Sa parents ko rin po. Kasi gusto ko po sanang umasenso balang araw. Kasi syempre, lahat naman po ng anak, gustong mabigyan ng magandang buhay yung parents nila. Ngayon mo kami kalimutan na. Pag lumaki ka na, yung brand. May butik ka na sa mall, pupunta kami at bibili kami nito. Tapos ano pang mga ibang kulay? Meron ka rin bang parang camel color? Yes po, lahat po ma'am. May beige, may lahat po ng color, ino-offer po namin. Ito lang po actually yung nadala namin kasi ang dami po niya. Saka ang kagandahan nito, tinanong ko si Cedric kanina, lahat pala ito ay unisex. Opo, lahat po Diba? unisex yan. Okay, imbitahan mo yung mga kapatid natin. I'm sure marami na dyan interesado na bumili ng pares ng sapatos mo. Paano ka ba nila makukontak? Saan ka nila pwedeng mahanap? Sa mga gusto pong umorder ng aking produkto, eto lang po, yung isa-search nyo po sa Facebook and Instagram, Cedric Zaragoza. Ayan po yung brand namin, yung buong pangalan ko po. And then you can Viber us and WhatsApp 0968-570-3165. Ang galing. Thank you very much. Nakakamangha ka, Cedric Zaragoza. Perfect pang Christmas gift Yes. yan. Pero pag wala pa kayong Christmas tree, no worries because we got you. Mamaya, may ibibida kaming mga modern Christmas tree at makukulay na wreaths na dilab pang decor. Pang regalo na rin ang mga produkto na, ano to? Abiyabad.ph. Ayan, abangan natin sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid. Tuloy-tuloy lang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good Morning Kapatid! Kapatid, ito na, simula na ng 12 days of Christmas. Totoo nga. Oo nga, go! Totoo nga gusto nilang kanta. Yung pitch, gusto ko ganito. On the... Tapos, alam mo, pinag-judge ako ng singing competition bukas. Oh. So, paano? Sige na, dali. Pakita mo ako sino On ka. the first day of Christmas. Ay, iba na? Naiba na yung tunog? Naiba na pala? Isang maliit na Christmas tree. Malagtasan pala. Kala ko ba lang? Buti na lang use anchor ka. Buti ang gwapo nito dress natin. Okay, yan ang ibibida na ng ating guest ngayon po, si Miss Abby Abad. Abby! Abby! Mali naman ako. Halika, Abby. Sorry, Bakit Abby? Patawarin mo na ako, Abby. Pinangalan po sa basketball player. Like basketball player? Abby King. Abby? Si Alonso dapat ang tanungin natin. Or daw ng basketball. Hindi ka ba naman basketball? But did you try ever? Hindi po. Buti hindi ka naman pinressure. Hindi naman po. Baka waterboy pwede po. Volleyball pwede pa raw. Waterboy! Waterboy, okay. O Abby, dito tayo sa mga ginawa mong napakagandang mga Christmas trees at fresh na fresh po mga kapatid. May fresh pa Una-una, ito? as you can see, no, totoo yung mga halaman, ano? Totoo. Ano bang tawag mo dito? Sa arrangement po or Or doon sa halaman, sa arrangement? cypress trees po. Cypress trees. Ang bango. Alam mo kasi totoo ngayon, ang hinahanap natin, lalo na pagkagaling ng pandemya kasi medyo na-stock tayo. So lahat ng mga ginamit natin ng mga nakaraang Pasko ay recycle nung mga gamit natin dati. So kadalasan, di ba, yung mga Christmas trees, kung ano yung Christmas tree mo sa bahay, yung plastic, di ba, ginagamit. Ito hindi, tunay at may amoy. Abby, anong inspirasyon mo? Bakit mo ito naisipan? Nag-start po ako 2020 pandemic din. Oh,
So heartbroken. So Ay, heartbroken ka. Pangalanan natin. Alam mo si Taylor Swift, sinasabi niya yan. Tingnan mo si JK, di ba? O, nakagawa ng kanta. Ikaw, negosyo. Oo, di ba? Sa ng Oo. Christmas tree. Sabi nga nila, wag daw sayangin ang pain, pagkakitaan. Yes, turn the pain into power. Into gain. Pero alam mo, hindi halata dahil napaka-festive at napaka-happy nito mga gawa mo. Parang walang puot. Thank you po. Pero maganda yan na transform. Opo. I'm sure pagkatapos mo ginawa ito, gumanda rin yung iyong feeling. Yes po. At gumanda rin ang buhay. Eucalyptus. Pero ano nga yung naging motivation? Bakit mo ito yung naisipan mong gawing negosyo kasagsagan ng pandemya? Unique siya. Oo, unique. Fresh. Ito yung And- packaging, no? Yes po. Ganda. More native. Bilakasan mo daw yung boses mo. Sabi ng sorry. pulis namin. Si Ate Isa yun. Mahihain si Abby. Sorry. Si Abby. Oo. Abby, okay. Abby, etong mga to, magkano pagka binili? Tsaka ano yung lead time? Kasi magpapasko na. Eh ngayon, December 13 na, di ba? So ang price range po ay 1,800. 1,800. 1,800. Ito? Pataas po. Ito ano to? 1,800 po. 1,800. Ito? 1,800 din. 1,800. Kasi ito matataas Pero na may ito. mga mas malalaki. Mga 3K. 3K. Oh. Oo. Pwede rin pang regalo, Abby. Yes. Ikaw ba mismo nag-a-arrange sa mga to? Yes Or po. meron kang mga tao nag-a-arrange with you? May Ako little lang. elves ka ba? Wala May po. little elves Ako ka? lang din po. Ay, ang galing. Ilan ang kaya mong gawin in, say, one day? Kasi syempre, production yan, di ba? 24 arrangements. 24 arrangements Walang tulugan. in a day. Walang tulugan. Pero hindi halatang hindi ka natutulog. Hindi ah. kasi, Fresh ka. Okay. Ano-ano mga halaman yung ginagamit mo? Ito na, sabi na natin Dito, kanina. cypress Cypress and then meron kang, is that jade? Eucalyptus. Eucalyptus, yes po. Yan ba, shelf life niyan, maikli ba? O Fresh good for 7 days po. 7 days. And then meant to dry naman po. Meant to So, dry. pag dry, how long? 2 months. 2 months. Alam mo, pag nagda-dry, the smell goes, Yes. di ba? Apo, Mas next day po matapang siya. yung smell. Ah. Di ba? Apo, mas matapang. Tama. So, abot hanggang 6 kings. Tama ba? Yun ba yun? 3 Three kings pala ba? Dumami na pala sila. Dumoble mismo. This year pala, dumoble. Okay. Na-divide by 2 ko yung 12 days. Halika, gumawa na lang tayo para makalimutan nating 6 na yung mga pag-ganon. Ayan, so nakikita natin dito kay Justin. May Cinnamon mga... bark. Ano tawag dito, Abby? This one? Dried orange po. Dried orange. Ayan po. Ah. Diba? At ang bango din. Diretso cocktails na Pwede bang gusto ko yung aesthetic ito nito, Abby. Yung parang talagang gusto mo yung mga gusto sa natural, sa yung mga environmental, ecological, and all of that, ito ang sagot, di ba? Kasi yung iba ayaw na masyado makulay. Yes. Yeah. Magkano to? Ito malaki. Mga 3K po. 3,000 pwede na, lalo pag meron kang mga gustong i-impress, di ba? Kasi nagiging conversation piece to, yung pinag-uusapan. So, pwede siya pag tablescape, yung pagka, di ba? So, kung wala kayong naiisip na decoration para sa Pasko, pwede to. Di ba? Saka uso ngayon, condo living, di ba? Saktong-sakto yung mga ganitong sukat. Abi, paano mo ba dinidikit? Abi, tara, gawin natin. Oo nga, ako din. Gawin na natin para umabot ng 6 kids. Ako? Alam mo, ilabas mo pa si Feeling ko Jerome. hanggang Ay, si Pasko. Jerome pala. Kasi talaga nanggigigil ako eh. Si Jerome. Anong meron sa air dito sa studio? Ayan, So, tignan balik ko natin lang siya ng in stick. action. Yes po. O, diba? Ayan. Yung Ayan, ayun naman pala. Ito pala. Tapos ito rin, tinutusok Uy, pwede Yes, yung yes. activity ng mga kids. Yes, Pwede. Bonding nyo. Ay, pwede ba itong bilhin sa'yo nang hindi pa nakadikit? Pwede naman Pwede po. rin naman, ayun. Pwede man. Iwas ano din to ha, ano lamok. Lamok, yes po. Iwas lamok Yeah, ang Lamok eucalyptus. trees. Yes. Ayun, ang ganda, guys. Saka, pwede ito pang may ilaw. regalo. Teka muna, may Kasama ilaw. talaga yan? Oo. Yes. Galing. Saka maliit lang siya ate. Iwas ano rin to, sunog. Abi, kailan mo to Diba? in-start tong business mo na to? Anong year? To, July 2020 po. July 2020. Pandemic. Pandemic baby mo to. Pandemic baby. Okay. Pati ito, di ba, gusto mo talaga abaka, Apo. tapos ito mga parang native-inspired Yes. yung mga ornaments. Ang ganda talaga. Ay, pwede rin siya ate, kunwari meron silang existing na sa bahay. Kasi di ba meron mga tao na nagkokolekta sila ng parang mga Christmas ornaments. Oo. Tapos nagdadagdag per year. Ganon. Pwede yung mga old stuff toy din. Tsaka alam mo kung anong nilalagay ng Pokemon? I-try mo yun. No joke. Ay, Hindi, totoo, di ba merong mga teddy bear inspired? Meron, kasi may mga Pokemon maliliit. Oo. Nako, kay Alonso yan, yung mga little boys, yan ang gusto. Para hindi sayang yung mga laruan nila. Oh, very nice. Saka ito, at least after a few months, hindi ka naman mamroblema sa storage.
Kasi minsan yung mga That's malalaking right. Christmas tree, di ba? Yes. Oo, nag-aalikabok pa. Oo. Parang interesado ko, Abby, sa iba pa mga designs mo. Kapag hindi naman Pasko, ano yung mga, mga Pag pinaproject Valentine's mo? po, bouquets naman po. Oh, And Mother's Day. lahat ng Ano kaibahan ng bouquet mo? Mix ng dried and fresh flowers. Ay, ang galing. May mga flowers. Ay, ang Ito ba may may maintenance? Like, kailangan mo mag-spray ng tubig from time to time? Hindi naman po. Hindi naman. pagmamahal lang daw. Pagmamahal lang. Para At para umabot ng 6 kings. And then Yes. ito, this is yung paano Itong yung lalagyanan atin. Nitong wreath. Oh, perfect. Ang gandang regalo. Yes, ate. Tapos itong wreath po na ito, hindi lang to basta nakaganyan. Diba, no, Abby? Sa doors kasi usually to, pero pwede rin to sa table. Yes. Oo. Galing. Sa center. Tapos parang lagyan ng centerpiece. Uy, ng candle. Abby, pag nag-order pala sa'yo, anong lead time for the orders? 2 to 3 days. 2 to 3 days. So, pwede ako mag-order, talaga? Abby, no? Mag-order ako mamaya. Sige po. Online. Thank you. Ito ba online lang talaga lahat? Online no? lang po, wala po Tapos, physical. hanggang saan umaabot itong yung mga produkto? Ano nang pinakamalayong narating? Metro Manila. Metro Manila pala. Oo. Napakabang. Ang ganda ng idea mo, Thank Abby. Sana marami ka pang mga ibang maisip. Kasi ang bongga nito, at saka sa totoo, ang social-social niya. Ayan, actually. Diba, no? Ganda. Pero tanong ko lang, Abby, para saan itong susi? Itong susi na to? Sa puso mo. Pwede ba Tinan mo. May susi siya dito sa... Wala lang po. Wala. Sige. Wala. Ano na lang yung susi sa tagumpay mo? Susi sa tagumpay, siguro, paano ba? Kasi mahal niya kasi yung ginagawa. Passion po. Passion. So, ilang taon ka na, Abby? 27. Ay, mabata na Oo mga nga. natin ngayon. 27, kanina Oo. 28. Abby, I feel like kayang-kayang pang gumawa ng isang buong line ng Okay. pangtahanan. At sana ay huwag kang tumigil kasi ang ganda, may taste. Yes. Wait lang, anong base pala nito? Yung sa loob? Floral foam po. Wow. Floral Okay, floral foam. Galing. Tsaka maganda rin yung base na parang cork ko. Oo nga. Parang ganyan. Abby, yayain mo na sila at imbitahin mo na paano tayo makokontak kapag gusto mong bumili ng itong mga magagandang Christmas trees and Christmas wreath mo. Maraming salamat. Picture po sa amin. Sa akin, sa Abby Abad. Ano mo? Apo. You can follow us on Instagram and Facebook. It's at abbyabad.ph po. Thank you. A-B-B-B-E-Y. Yes, Parang Abbey Road. Ang ganda rin ng branding niya. Yan na naman tayo. Sa baba. Di ba yun ang sabi ko sa'yo kanina na ang ganda? Ayan. Maraming salamat, Abby Abad. Thank you. Salamat, Abby. Okay, at ngayon naman po may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations po, Ma'am Evangeline Madamba. Hintayin lamang po. Oo, di ba? Nandyan ka rin. Oo, kaya siya nanalo kasi, ay ako nga. Baka sa akin pagaling yung 500 mamaya. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Ang galing na host talaga to. Eh, di ba easy on ice? And that is it po para sa ating Merry and Magical Wednesday. Spread happiness lang po, mga kapatid. Isang makabuluhang umaga ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. 12 days to go. Pasko na at ilang araw na lang. 6 Kings na sa January 6. Pinanindigan ko yan niya. At sana nag-enjoy kayo sa ating pakulo this morning, mga kapatid. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ng inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!